days ganap nga ay samahan nyo ulit kami ng bapa nyo. Lumibot tamo kayang grocery store. Namili nga lang kami ng kaunti at hindi ko na na-videoan kasi tinamad ako. Opo, tama. Pagkatapos nga pumunta kami sa Sizzling Point. Umorder kami ng quesadillas. Sinamahan ko na nga rin ng malaking sausage. Opo. At ang order ng bapa nyo ay isang malaking steak. Oh, maragulya butol bap. Dahil nagutom nga ang bapa nyo ay dumiretso na kami dito kasi katabi lang naman siya ng Jumbo Jenra. Tinry nga namin kumain dito at in fairness masarap naman. Unang kagat pa nga lang ay ramdam mo na yung hinagpis ng kesong maalat. Opo, tama. Tinikman ko na nga rin yung order ni Bapa na Australian steak canoe. O dahil lasa yun dyan na pa. Halos tikim nga lang ang ginawa ko kasi naalala ko diet pala ako. Inubos ko na nga rin tong coleslaw kasi masarap din naman. Medyo nagkulang nga lang siya sa mayonnaise kasi medyo walang linamnam. At pagkatapos ay kinahin ko nga tong Hungarian sausage. Tignan nyo naman ang laki. Wow. Medyo hindi nga ako na-satisfied kasi hindi siya juicy. Located nga ito sa tabi ng Jumbo Jenra sa may inner section. Pagkatapos nga namin kumain ay umuwi na kami. 2,000 years later. Flex ko na nga rin ang natural lip tint ko na regalo ni Darang LJ at ang bag na regalo ni Darang Janina. 5:30 na nga ito ng hapon at may pupuntahan tayong mahalaga. Pupunta nga tayo sa may bandang palengke ng San Fernando. May nakapagsabi kasi sa amin na meron ditong nanghihilot. Magpapahilot nga tayo ng matres kasi gusto na ngang mabuntis ng dara nyo. Nakailang obigay din na kasi ako at until now ay hindi pa rin ako nabubuntis. O dahil gana-gana lang panulaliklak ko na. Wala namang masama kung itatry natin yung mga nakagawian na ng mga matatanda. Ipapahilot ko nga lang ang matris ko para tumaas siya. O ba't binabaya kasi? Kailangan nga daw ay tapusin ko yung 3 days na pagpapahilot. At sabi nga ni nanay ay bawal daw akong magbuhat. Sa sobrang aliw ko nga kay nanay ay nakuha ko siyang videohan. Ang daming na-share ni nanay na kwento tungkol sa buhay niya at sa mga nahilot niya. O dahil sabi niya bibigyan niya daw ako ng kambal. Sana magkatotoo. Hindi na nga pinalagpas ng bapa niyo at nagpahilot na rin siya. O rugo magreklamo niya at niya ka ng pili. Hangin mo pala. Napaka masayahin nga ni nanay at sabi niya ang gwapo daw ni bapa. Nalungkot nga ako sa sitwasyon ni nanay at pag nagka-chance gusto ko siyang balikan at tulungan. Fast forward nga ay pumunta tayo ng palengke kasi magsashanghai ako. Lawan mo naman Dars, pangaragol na rin carrots. Nakuha ko matakot sa sobrang laki ng mga carrots pero ang mura lang ng kilo. 80 nga lang ang per kilo dito sa may carrots. Nawili na ako sa kakapili at hindi ko napansin ang dami na palang nabili ng bapa nyo. Pagkatapos nga namin sa palengke ay gumawa na agad ako ng Shanghai. Sa supermarket nga natin binili yung pabalat kaya siya pa square. Simpleng Shanghai nga lang to na nilagyan ko ng cheese sa gitna. Hindi ako mahilig sa cheese pero pagdating sa Shanghai gusto ko nilalagyan ko siya ng keso. Naparami nga ang giniling na nilagay ko kasi 36 lang naman ang pambalot ko. Pinakataba ko na nga yung Shanghai pero sobrang dami pa rin ng natirang giniling ko. Sinangkapan nga lang natin siya ng carrots, bell pepper, celery, sibuyas at pampalasa. Wala! May Shanghai ka na! Hindi ko ang ginagawa ang Shanghai pero kasabay nun ay nagsasabi-sabi ako kasi nakakapagod siyang gawin. O Dars, aminin nyo, ito yung una nyo may nahanap tuwing may handaan. Di pali na nga lang lechon basta ating Shanghai. Nakita nyo naman kung gaano pa karami ang natira at ito na nga yung mga nagawa natin. 36 pesos nga lang yung pambalot natin. Nagpirito nga lang tayo ng isa para tikman ang hinagpis ng kesong maalat. Salamat sa panonood!